Magandang umaga mga kasabong. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Ngayong umagang ito mga kasabong, isasagutin ko muli ang katanungan ng isa na naman nating kapwa magsasabong. At yun ay, Attorney, bigyan mo naman ako ng idea kung ano ang tinatawag na pre-conditioning period. Kasi dyan ako litong-lito. Gaano ba yan kahaba at ano nga ba ang ginagawa dyan? Kasi lahat ng tinatanong ko niyan, iba-iba ang sagot. Litong-lito na ako, pakitulungan naman ako. Merry Christmas, Attorney. Okay mga kasabong ha, totoo naman na medyo nakakalito yan no, para dun sa mga bagong magsasabong. Pero simple lang naman talaga yan mga kasabong. No? Preconditioning means that stage right before the 21-day period of conditioning proper. No? So yan yung talaga yung panahon bago pumasok sa aktual na pagkukondisyon talaga ng inyong manok. At gaano pa yan kahaba? O mga kasabong, no, wala namang niyang eksaktong sagot kung gaano kahaba ang preconditioning. Pero tatandaan ninyo ang mga goals sa preconditioning. Number 1 ay itama ang pangangatawan ng inyong manok. Anong ibig sabihin nito? Halimbawa, medyo mataba ang inyong manok, di yan ang panahon para tanggalan sila ng taba at kanilang mga sapola. Kung mahina naman ang katawan ng inyong mga manok, di yung preconditioning period ang panahon para ang inyong mga manok ay pagandahin naman ng konti ang katawan. Pangalawa mga kasabong, ito rin ang period kung saan ang inyong mga manok ay ipapakilala na natin sa mga pasilidad na gagamitin sa conditioning period. Anong ibig sabihin niyan mga kasabong? Di yan yung panahon na unti-unti mo nang dinadala sa gradas ang iyong mga stags, unti-unti na silang inilalagay at ipinakikilala sa mga scratch pens nyo, sa mga ply pens nyo, sa mga kulungas nyo, sa mga 3x3s nyo, at iba pang mga kagamitan na gagamitin sa mismong conditioning period maski na sa araw pa ng laban. So mga kasabong, this is all about forming what we call familiarity with pit conditions. Yung mga may experience nila pag talagang sila ay malapit ng lumaban. At pangatlo mga kasabong, the preconditioning period is also that time wherein your stags or your cocks must already be ready mentally too. No? So kanina, physically, inaayos natin sila, tapos ipinakikilala na sa mga pasilidad. Ito rin ang panahon na kinakailangan ng inyong mga manok ay inihahanda nyo na mentally. No? So, galaw ng galaw dapat ang mga manok ninyo sa loob ng farm. Hindi pwedeng nasa isang lugar lang. Kasi pagka nasa isang lugar lang yan, baka pag nilipat nyo sa ibang lugar during the conditioning period, ay mangupete yan. O di kaya naman, dinala mo sa sabungan, doon mismong hindi lalaban. So this is also the time that you start taming your chickens, no? Paamuin nyo man lang inyong mga manok. Dapat sanayan sa lahat ng mga mapupuntahan nila. Yung iba nga, nilalagay pa sa karton at inilalagay sa sasakyan para hindi maninibago pagdating ng oras na itinatravel sila papunta ng mga labanan natin. No? So, ulitin ko ha, this is all about yung pagtatama sa kanilang mga katawan. No? Pagpapakilala sa mga pasilidad nila na gagamitin sa conditioning, no? At pagpeprepara sa kanila mentally kung ano ang mga mararanasan nila pag sila ay malapit ng ilaban. Ito muli ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica, para sa Cutting Edge Veterinary Solutions as powered by the Masterclass. Mga kasabong, no, yung ating batch 53 will be this coming January 25 and 26 dito pa rin sa aking resort sa Lapu-Lapu City. At yun namang mga hindi makakapunta, andyan pa rin naman ang ating online masterclass, no? So everything na kailangan nyong malaman from rearing, breeding, preconditioning, conditioning, up to pointing, gaffing, and troubleshooting, lahat yan nasa online masterclass at face-to-face masterclass. Mga kasabong, Merry Christmas and a Happy New Year. Cutting Edge, #1.